Risa Ontiveros, mga bossing. Ito patungkol pa din po doon sa hearing, no? Madami po kasing bumabatikos, bakit gano'n? Umabot na yung hearing ni Alice Go hanggang doon sa pagkakakilanlan niya kung siya ba ay Pilipino o Chinese o ganito, bla 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 bla. No, mga kababayan, ito ang paliwanag ni Senator Risa Ontiveros doon sa mga bumabatikos na bakit umabot na daw po doon sa sa pagiging Pilipino o Chinese ni Alice Go. Para po sa akin talagang duktong-duktong po 'di ba? Simple lang. Napakadaling ipaliwanag niyan. Ito bang mayor na ito tinalaga din ng mga Chinese para protektahan yung pogo na yan, tapos. Ganun lang po kadali. 'Di ba, mga kababayan? Kaya talagang kailangan malaman kung ano talaga yung kanyang pagkatao, kung sino ba talaga siya. Ganun lang po, 'di ba? Ang simple. Anyway, basahin po natin yung paliwanag ni Senator Risa Ontiveros. Oy mga boss nakikipag-ugnayan po kami kay Senator Risa Ontiveros upang makahingi ng konting oras niya, kahit isang oras lang po mga boss, no? Para mas malinawan at mas malaliman nating maintindihan po etong patungkol kay Mayora, no? Alice Go. Baka mamaya talagang meron na pala talaga tayong mayor na galing ng China, mga bossing. Mahirap po iyon. Parang unti-unti ng pagsakop sa atin iyon, mga kababayan. 'Di ba? Anyway, sabi niya dito, this is not an attack on Filipinos of Chinese heritage. Sino ba may nagsabi kasi niyang mga ganyan? No? My own maternal great-grandmother was pure Chinese. So yan, 'di ba? Para atakihin nga naman niya, mga kababayan. Gusto lang talaga nating malaman kung ito ba ay Chino, mga bossing. 'Di ba? The revelation about Mayor Alice Guo came out after evidence on her explicitity in Pogo-related crimes, mga kababayan. Umpisa naman po talaga, Pogo yung iniimbestigahan, kaya lang lumalabas po dun sa investigasyon, mga kababayan, na nagmumuka na ito ay itinanim ng mga Chino para protektahan yung Pogo. Tapos ang usapan. Ganun kabilis lang po, 'di ba, mga kababayan? Kaya dapat talagang ungkatin lahat. Ganun kasimple. Kaya yung mga nagko-question, ewan ko kung bakit nyo nako-question yun. Hindi naman ito kagaya nung kay Bato na nasa dokumento, gustong gumawa ng batas para doon sa kung sino man ang nagli-leak o merong nagli-leak o whatever. Ito duktong-duktong po talaga ito, mga kababayan. Simpleng sagot doon. 'Di ba? At ang ibang ebidensya galing mismo sa kanyang mga salita. Correct. Simple. 'Di ba? Ganun kadaling ipaliwanag. Biruin mo ba naman, tanungin mo lang ng simple. Gusto naming malaman kung ano talaga yung pamumuhay mo nung ikaw ay bata. Ano yung childhood mo? Kung talagang dito ka sa Pilipinas lumaki. O baka talagang ipinlanta ka dito sa Pilipinas para pangalagaan yung pogo na yan. Oh. 'Di ba? Mga kababayan, kaso hindi ma-explain. Ano sabi niya doon? Sa farm po ako lumaki. Puro gano'n, sa farm po lumaki. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko pong masabi sa kanya na mahal ko siya. Ang hirap. Gusto ko makita. Gusto ko pong masabi na mahal ko siya. Ang hirap palang gayahin nun, no? Yung lumalabas yung dila sa gilid. This is not a witch hunt. This is not about politics. This is about national security. Alam nyo, mga kababayan, pumunta kayo doon sa mga hearing ng Senate sa Estados Unidos, no? Pumunta kayo sa hearing ng Canada, mga kababayan. Ay nako, hindi lang po tayo na Pilipinas ang may problema sa ganitong sitwasyon po. Sa US, parang may napapabalita na mayroong police station ng mga Chino or something. Hindi ko na linaliman dahil eto, sarili natin problema yung pinukusan ko. Sa Canada, meron din ganun po, mga kababayan. No? So bakit sa atin, kumbaga, sabi nga nung iba, kapag sa ibang bansa yan, ay nako,
may ano na yan, may karampatang kaparusahan na yan. Kumbaga may ano na. Dito sa atin, yung iba halos kinakampihan pa po eh. 'Di ba? At hindi din po puwedeng sabihin na foundling siya, mga kababayan, kagaya po nung sinasabi ni Secretary Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, dahil po ang foundling kumbaga walang nanay at tatay, walang pagkakakilanlan at hindi mo siya puwedeng kumbaga pagkaitan ng citizenship. Dahil hindi niya alam yung tatay at nanay niya, 'pag sinabi mo, "Oh, hindi ka Pilipino," saan pa pupunta 'yon? 'Yun ang foundling. Pero eto po mga bossing, rekta sa bibig ni Mayor, Chinese ang tatay ko. So kung sakali na sinabing, "Okay, hindi ka Pilipino, hindi ka puwede dito." May babalik at may babalik at may babalikan po at may uuwian sa China na bahay ng tatay niya. 'Di po ba? So walang kumbaga parang walang, naku kawawa naman si Alice Go. Banggit niya doon sa kanyang mga interview. Sino ba yung nag-interview? Si Karen. Ma'am Karen, eto lang po ang aking bansa, Pilipinas. Papaano po kapag ipinagtabuyan pa ako ng bansang Pilipinas, saan na po ako? Di sa China, Chinese naman lang tatay mo, 'di ba? Tapos questionable yung nanay, 'di ba? Sabi ni Mahal Kita, totoo kaya ang pinagsasasabi ng nakakabatang kapatid ni Alice Go na spy talaga siya? Alam ko yan eh. Nakita ko na po yan mga kababayan. Kasi may nagsasalita na ako po ay kapatid ni ano. Sino ba namang spy ang maggaganito, ganyan. Yun po, kapag inanalisa nyo at tinignan nyo mismo yung diary something, nakalimutan ko lang yung pinaka-title o pamagat niya. Kumbaga, yun lang po. Hindi yun talaga yung kapatid niya, mga kababayan. Doon po. Gagawa natin ng topic yan. Kasi yung channel na yon sa TikTok, kumbaga expectation o yun lang yung pag-aanalisa nila kung ano yung mangyayari o kung ano yung sinasabi nila, mga kababayan. Pero sinabi nila, lininaw nila doon sa comment section na talagang ito lang yung nakikita namin na posible na nangyayari sa sitwasyon. Pero hindi po talaga yun yung kapatid. Now, bibigyan natin ng reaction yan, mga kababayan, sa susunod. Okay? This is not a witch hunt. This is not about politics. So, sino ba nagsasabi kasi politika yan? This is about national security, crime activities, accountabilities, and public service. Oh, biruin mo, makita sa loob ng Pogo, mga kababayan, merong yung may mga nakalagay na posas, etc., etc. Ano tawag nila doon? Torture hall. Diba, mga kababayan? The right and welfare of women and children and the structural failure of our system to regulate Pogo as a business model. Kumbaga, mga kababayan, kaya naman po nauungkat pati po, no? Yung kanyang pagkatao gustong malaman kung etong tao na to, si Mayor Alice Go, itinanim ng China lang basta-basta sa atin para protektahan yung Pogo. Di po ba, mga kababayan? Ganun lang kasimple yun. Walang politika dito, walang kung ano-ano dito. National security ang pinag-uusapan, mga bossing. Baka may mas malalim pa silang ginagawa diyan. Torture chamber, sabi ni Sir Ramon, babasa. Di po ba, mga kababayan? Kaya para sa akin, ang ganda nitong ginagawa ni Senator Risa Ontiveros. Ikumpara mo naman kay Tobats, anak ng tinapa. Yung kay Tobats, hindi mo alam kung paano matatapos eh. Yung kay Tobats, hindi mo alam kung sino yung mga papatawag eh. Dito kapag kay Senator Risa Ontiveros, mga kababayan, kumpleto rekado. Magtatanong, ma'am, kilala niyo po ba itong tao na to? Ganito. Pag tinanggi, hindi ko po maalala, hindi ko kilala yan. Biglang sasalpakan ni Senator Risa Ontiveros. Signatory mo siya sa ilang mga proyekto. Kumpleto, rekado, mga bossing. Hindi kagaya nung kay Tobats, hindi mo alam kung matatapos ba to. Pag tinatawag si Mark Ramos doon, sasabihin sa Comsec, may binanggit na pangalan si Morales. Birthday nito ngayon. Nag-iimbita na naman. Akala mo birthday eh. No? Akala mo birthday ni Morales eh.
Kada may banggitin na pangalan, gusto papuntahin do'n. Kahit walang katorya-torya po, mga kababayan. 'Di ba? Oh, kaya talagang eto, pupukusan ko po itong kay Alice Go, mga bossing. Bukod po dun sa dila na lumalabas-labas, sa gilid, eh, kapagka napatunayan po, mga bossing, na tinanim iyan ng China o itinanim ng Pogo para proteksyonan ang Pogo, ay naku, nalintikan na ang bayang Pilipinas. Sabi ni Cheryl Santa Maria, pang 192 likes ako. O yan. Let's support natin si Senator Risa and Win Gatchalian, sabi ni Marnie Japan 29. Correct. Ganito dapat presidente ng Pilipinas, Risa Ontiveros. Eh kung kayo po, ito na naman tayo. One-on-one lang, kunyari, ano? Kasi alam naman natin eh. Kunyari lang, one-on-one, alam naman natin kung sino pambala ng mga DDS. Inday Sara Duterte po iyan. Paano kung kunyari ito, dalawa? Kayo po, mga loyalista at government supporter at DDS at kakamping. Inday Sara Duterte versus Risa Ontiveros, mga kababayan. O yan, tanong lang naman po yan, mga bossing. Kunyari, one-on-one lang Kunyari, one-on-one lang. O kanino tayo papanig? Kanino tayo pupunta? Magkaalaman lang. No? Kasi sabi ng mga DDS, kung hindi daw po dahil sa kanila, wala po ang mga Marcos ulit. Ayan, okay?